Nagsimula ang lahat sa isang balita na kumalat sa internet na parang apoy. Isang estudyante sa high school na nagngangalang Xiao Soy ang inakusahan ng pagtulak sa kanyang matalik na kaibigang si Tayan pababa ng hagdanan. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita sa lahat ng dako, at libu-libong estranghero online ang nagdesisyong kilalanan nila kung sino talaga siya. Binahan nila ang bawat seksyon ng komento ng kalupitan, sinira siya, salita por salita. At unti-unti, lahat ng puot na iyon ay nagsimulang sumire sa kanya. Hanggang isang araw, dahil hindi na niya kaya ang bigat nito, umakyat siya sa rooftop ng kanilang paaralan at bumitaw. Ngunit iyon lamang ang ibabaw ng kwento. Sa isang lugar sa kabilang panig ng lungsod, isang babaeng nagngangalang Chen Miao ang tahimik na nakaupo sa isang kape, humihigop ng kanyang kape habang nag-scroll sa mga trending na balita para sa araw na iyon. Halos wala na siyang oras para tapusin ang kanyang inumin bago siya nagmadaling lumabas para sunduin ang kanyang ina, na kara-rating lang galing sa ibang bayan. Dapat sana'y mainit ang kanilang muling pagsasama, ngunit halos agad itong naging malamig dahil sa galit na galit ni Chen Miao. Nalaman niya lang na ibinigay ng kanyang ina ang kanyang numero ng telepono sa kanyang nakausap na ama. Ang lalaking nang iwan sa kanilang dalawa ilang taon na ang nakalilipas, ang lalaking kahit kailan ay hindi niya kayang patawarin. Bago pa man sila makarating sa bahay ay tumunog na ang telepono niya. Isa iyon sa mga katrabaho niya, at ang balita sa kabilang linya ay nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan. Si Xiao Soy, ang batang babae na nasa sentro ng iskandalo ng pambubuli, ay tumalon mula sa gusali ng paaralan. Iniwan ni Chen Miao ang kanyang ina nang walang ibang sinabi at dumiretso sa opisina nito, desperado na malaman kung totoo nga ba ito. Pagpasok pa lang niya, naghihintay na ang katrabaho niyang si Hai Lian, handang pag-usapan ang krisis na nagaganap sa kanilang paligid. At doon na naging malinaw ang buong larawan. Hindi basta-basta mamamahayag si Chen Miao. Siya ang pinuno ng isang kumpanya ng balita na tinatawag na Morning Post. At ang mismong artikulong nagbanta kay Xiao Sui bilang isang mapang api, ang siyang nagpasiklab ng galit ay isinulat niya mismo. Parang batong bumalot sa kanya ang realisasyong iyon. Ang mga salita niya ay maaaring ang bagay na nagtulak sa isang batang babae patungo sa bingit. Habang lumalakas ang negatibong reaksyon, nagtipon ang buong pangkat ng Morning Post upang magdesisyon kung paano ito malalampasan. Kung masyadong mabagal ang kanilang kilos, maaaring ibaon ng bug zone ng galit ng publiko ang buong kumpanya. Sa online, tinatawag na sila ng mga tao na mga walang puso, inaakusahan silang hinahabol ang mga pag-click at kita ng walang kahit kaunting pag-aalala sa buhay na tinulungan nilang sirain. Saka lumabas ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. 3 araw bago na i-post ang bullying video, natanggap na ni Chen Miao ang footage mula sa kanyang manager. Pinilit niya itong gawing headline, habang nakasabit ang isang pangako sa harap niya. Kung magiging viral ang balita, sa wakas ay makukuha na rin ng kumpanya ang pondong matagal na nilang hinahangad. Tutol na si Hian dito simula pa lang, bilang senior writer, naunawaan niya kung gaano kadelikado ang paksang iyon, at natakot siya na baka balang araw ay masira nito ang kumpanya. Ngunit si Chen Miao at ang iba pang mga kawani ay nakakita lamang ng pagkakataon. Para sa kanila, ang kwento ay isang minahan ng ginto, garantisadong makakakuha ng atensyon at kita. Ngayon, dahil sa desisyon ding iyon, napagpasyahan ni Chen Miao na ang pinakamatalinong hakbang ay ang humingi ng tawad sa publiko sa pamilya ng biktima. Ngunit ang kanyang plano ay hindi nakabatay sa pagkakasala. Ito ay itinayo sa estratehiya. Balak niyang kunan ng video ang buong pangyayari, tahimik na pagandahin ang imahe ng kumpanya, at ilipat ang sisi sa mga hindi nagpakilalang tao na ang mga komento ang siyang tunay na nakasira. Kaya, tinipon niya ang ilang mga katrabaho at nagtungo sa hospital upang salubungin ang ina ni Xiao Sui. Doon, maingat siyang gumawa ng video na naglalarawan kay Xiao Sui bilang isang biktima rin, pagkatapos ay nag-abot ng donasyon para makatulong sa mga gastusin sa ospital. Pero hindi talaga siya humingi ng tawad. Gusto lang niyang maniwala ang ina na ang Morning Post ay kakampi nila noon pa man. Kalaunan, habang binabasa niya ang sunod-sunod na artikulo na nagpapakita ng pagbabalik ng opinyon ng publiko sa kanya, isang mahiwagang pakete ang dumating para sa kanya mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Hindi niya ito napansin noong una dahil hinayla siya ni Haiyan sa tabi upang ipagdiwang ang kanilang paggaling, ipinagmamalaki kung gaano kahusay nilang naibalik ang salaysay sa ilalim ng kanilang kontrol. Kinabukasan, dumalo si Chen Miao sa mga parangal sa media kung saan kinoronahan ang Morning Post bilang pinakasikat at pinakamabilis na sumisikat na kumpanya ng balita sa industriya. Dahil sa sobrang taas ng kanyang loob, muli niyang nilapitan si Director Wu upang igiit ang pondo para sa pamumuhunan na matagal na niyang inaasam, kumbinsido na sa wakas ay nakamit na ito ng kanyang kumpanya. Pagbalik niya sa opisina para itago ang kanyang bagong trepeo, sa wakas ay napansin niya ang pakete na naghihintay pa rin sa kanyang mesa. Dahil sa kuryusidad, binuksan niya ito at nakita ang isa sa mga libro niya sa loob, na tila ipinadala ng isang tagahanga. Pero si Xiao Sui ang tagahangang ito. Napadala na ang libro bago pa man siya umakyat sa bubong na iyon. At habang binubuklat ni Chen Miao ang mga pahina, napagtanto niyang hindi ito isang ordinaryong regalo. Puno ito ng mga pribadong sulatin ni Xiao Sui, ng kanyang mga hilaw na pag-amin tungkol sa lahat ng bagay na isinisigaw ng internet.
Sa bawat pahina, isang mas madilim na katotohanan ang nagsisimulang lumitaw, at sa bawat linya, mas malinaw na nauunawaan ni Chen Mio kung gaano kasama ang kanyang pagkakamali. Para mas maunawaan ang lahat, ang kwento ay bumabalik isang buwan bago pa man nangyari ang trahedya. Noon, si Xiao Sui ay isang estudyante sa isang hospitality high school, matalik na kaibigan ng isang babaeng nagngangalang Tian. Sa isang malaking kaganapan sa paaralan na dinaluhan ng mayayamang mamumuhunan, parehong napili ang mga batang babae upang ipakita ang kanilang mga talento at tumulong sa pag-aliw sa mga panauhin. Isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa silid ay si President Director Chung, ang may-ari ng isang napakalaking imperyo ng media at ang lalaking sa huli ay umupo sa itaas ni Even Chen Miao. Sa panahon ng kaganapan, personal na inatasan ng punong guro si Xiao Sui na asikasuhin ang bawat kahilingan ni Chong, sundin ang kanyang mga tabubilin at ihanda ang anumang naisin nito. Nang matapos ang gabi, sinabihan si Xiao Sui na ihatid siya pauwi. Ang hindi niya alam ay ang lahat ng ito ay naayos na ng maaga sa pagitan ni Chung at ng punong guro. Pinili siya ni Chung dahil sa kanyang kagandahan, at ang tahimik na kaayusang iyon ay humantong sa isang bagay na magmumalto sa kanya magpakailanman. Ilang araw pagkatapos ng traumatikong gabing iyon, isa na namang patibong ang naghihintay. Nakatanggap si Xiao Sui ng mensahe mula kay Tia na nagmamakaawa ng tulong, na sinasabing kino-corner siya sa loob ng isang silid ng hotel. Dahil sa takot para sa kanyang kaibigan, dumiretso si Xiao Sui papunta roon. Ngunit pagdating niya, wala nang nagligtas sa kanya. Isa itong setup, maingat na inayos ni President Director Chun para manahimik siya. Tinatraidor at nanginginig sa galit, hinarap ni Xiao Sui si Tian at inakusahan ito ng pag-oorganisa ng lahat ng ito. Pero walang ideya si Tian sa kanyang pinag-uusapan at itinanggi ang anumang kinalaman niya rito. At kung tungkol naman sa insidente sa hagdanan na siyang nagpasimula ng lahat, isa lamang pala itong aksidente. Kahit kailan ay hindi nagkaroon ng anumang pagtutulak. Nang mga panahong iyon, naabot na ni Xiao Sui ang dulo ng kanyang lakas. Iniwan ang kanyang mga kaibigan. Binyansagang kontrabida ng media, at tinatrito bilang isang halimaw gayong siya naman ang biktima noon pa man, hindi na niya kayang tiisin pa. Sa kasalukuyan, sinimulan ni Chen Miao na hanapin ang katotohanan. Binisita niya ang punong guro ng paaralan at sinabing gusto niyang humingi ng tawad sa mga negatibong epekto ng kanyang artikulo, ngunit ang totoo ay naroon siya para sa mga kasagutan, umaasang malaman kung sino talaga si Xiao Sui. Walang ibinigay ang prinsipal sa kanya. Iniiwasan ang bawat tanong at palihim na umalis na may dahilan para sa ibang kaganapang dadaluhan. Kalaunan, habang tinitingnan ang kalagayan ni Xiao Sui, nakasalubong ni Chen Miao si Tian at sinubukang kausapin ito. Iginiit ni Tian na hindi siya kailanman nagpadala ng anumang mensahe na humihingi ng tulong at sumumpa na ang lahat ng iyon ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Pagbalik sa opisina, pagod na pagod at bigo si Chen Miao. Bahagya siyang nag-react ng tanungin ni Hai Yian kung nasaan siya ng ilang araw, lalo na't hindi pa rin naisusulat ang susunod na artikulo. Mapait niyang sinabi sa kanya na baka iyon na ang pinakamabuti dahil ngayon ay maaari na niyang isulat ang kahit anong gusto niya nang hindi siya nakikialam. Dahil desperado pa rin siyang malaman ang katotohanan, nakipag-ugnayan siya kay Director Wu at tinanong kung ano talaga ang nangyari sa kaso ni Xiao Sui. Sa halip na magbigay ng sagot, ibinalik niya ang sisi sa kanya, ipinaalala sa kanya na siya ang unang nag-post ng video. Nag-uumapo sa galit, iniabot ni Chen Miao ang libro ni Xiao Sui sa bawat isa sa kanyang mga katrabaho at hiniling sa kanila na basahin ito. Hindi may kakaila ang ebidensya sa loob, at maging si Director Wu ay palihim na inamin ang katotohanan nito. Pero wala ni isa sa mga iyon ang nagpabago sa kahit ano. Ang mga tao sa Morning Post ay isa lamang maliit na grupo ng mga ordinaryong manggagawa na nakatayo laban sa mga taong may napakalaking kayamanan at kapangyarihan, at si Pangulong Direktor Chang ay isa sa kanilang pinakamalaking taga-suporta sa pananalapi. Hamanin mo siya ng hayagan. At maaaring maglaho ang buong grupo sa isang iglap. Pagkaalis ng iba, nanatili si Haiyan at tinanong siya kung ano ang plano nitong gawin. Isang tahimik na babala lamang ang tanging maibibigay niya. Huwag mong sayangin ang kinabukasan ng lahat para lang mailigtas ang isang babae. Nang gabing iyon, bumalik si Chen Miao sa hospital upang tingnan ang kalagayan ni Xiao Sui. Ngunit nalaman niyang inilipat na ang bata sa ICU, isang senyales na naging kritikal na ang kanyang kondisyon. Pag-alis niya, isang mensahe ang dumating mula kay Director Wu. Gusto sanang makilala siya ni President Director Chu ng personal, ngunit ang imbitasyon ay hindi kailanman tungkol sa isang pag-uusap. Isa itong suhol, isang bagong alok ng mismong pondong matagal na niyang pinapangarap, na nakasabit sa harap niya para pakawalan siya. Si Chun mismo ay naroon, nagtatago sa malapit, ngunit hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang mukha. Iniwan niya kay Director Wu ang problemang ginawa nito. Nang mapagtanto ni Chen Miao kung ano talaga ang ibig sabihin ng pulong na iyon, may kung anong nagbago sa loob niya. Hindi na mahalaga ang pondo. Sa unang pagkakataon, mas mahalaga sa kanya ang hustisya kaysa sa pera. Nagpasya siyang lumaban kay President Director Chun, isang lalaki ngayon ay nakikita na niya kung sino talaga ito, isang mandaragit na nagtatago sa likod ng kayamanan at reputasyon. Sa mainit na pagtatalo, nag-iwan si Direktor Wu ng isang kasunduan sa kooperasyon, umaasang pipigilan niya ito ng tahimik at lalayo sa katotohanan. Sa halip, nagpadala si Chen Miao ng mensahe kay Hian at sa kanyang koponan.
Sinabi niya sa kanila na pinili siya ni Xiao Soy, at dahil doon, wala siyang ibang magawa kundi tumulong, anuman ang kapalit. Ang tanging nagagawa ng kanyang mga empleyado ay ang tumugon ng may pag-aalala at tahimik na suporta, batid kung gaano sila kawalang kapangyarihan laban sa mga taong mas nakatataas sa kanila. Hindi nagtagal, naglathala si Chen Miao ng isang mahalagang artikulo na direktang nakatuon kay Direktor Wu at sa mga lalaking nakatataas sa kanya. Siya mismo ang nag-post nito, nanilinaw na siya lamang ang mananagot sa mga kahihinatnan at walang sinuman sa kanyang mga empleyado ang madadala sa sunog. Agad na kumalat ang kwento at naging sentro ng lahat. Ipinatawag siya ni Director Wu at ng ilang ehekutibo upang panagutan ang pinsala, ngunit inihanda na niya ang kanyang sarili. Mahinahon niyang tinanggap ang bawat paratang at sa huli ay bumaba siya bilang pinuno ng Morning Post. Nang magtalaga ang kumpanya ng bagong pinuno, binalaan ni Chen Miao si Direktor Wu na ang nakaraang gabi ay pambungad na hakbang lamang. Pagkatapos ay lumabas siya kasabay ng 3 empleyado na piniling magbitiw sa trabaho at sumama sa kanya sa pakikipaglaban para sa katotohanan. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, naghanap si Chen Miao at ang kanyang maliit na pangkat ng lugar para makapagpatuloy sa pagtatrabaho. Mabuti na lang at may kaibigan siyang nagmamay-ari ng isang gusaling hindi nagamit at hinayaan niya itong hiramin bilang pansamantalang opisina. Pagkatapos nilang linisin ito, ang nag-iisang lalaki sa grupo ay nagsimulang magpaliwanag kung paano nagsimula ang buong pagsubok, bago pa man nasangkot ang sinuman sa kanila. Di nagtagal pagkatapos, naglathala si Chen Miao ng isa pang artikulo na nagbubunyag kung paano minanipula at nakulong si Xiao Soy ni President Director Chun, hinilipat upang magmukhang isang babaeng ibinenta ang sarili para sa pakinabang. Agad na gumanti ang kabilang panig. At ganoon na lamang, sumiklab ang isang malawakang digmaan sa media. Samantala, binisita ni Direktor Wu ang punong guro at pinilit itong isara ang lahat bago pa ito tuluyang mapahamak. Maging si Direktor Wu ay nagsisimula ng makaramdam ng pagbabago sa kalagayan niya, iniisip kung siya na ba ang susunod na arestuhin o mapapaalis sa kumpanya. Kasabay nito, pumunta si Chen Miao sa paaralan sa pag-asang makausap ang punong guro, ngunit nasabihan lamang siyang masyadong abala ito para makita siya. Nang tumalikod na siya para umalis, may napansin siyang kakaiba. Sinusundo si Tia ni Direktor Wu at inihatid sa kung saan. At sa sandaling iyon ay nagtanim ng isang tanong sa kanyang isipan. Anong klaseng koneksyon kaya ang posibleng may dudulot ng dalawang ito? Hindi nagtagal, isa sa kanyang mga empleyado, si Ye, ang nakakuha ng CCTV mula sa gabi ng insidente, ngunit matapos itong paulit-ulit na panoorin, may natuklasan silang isang malaking pagkakamali. Nabura na ang ilang oras ng pagre-record, at wala ni isang frame na nagpapakita kay Xiao Soy kasama si President Director Chun, walang silbi ang footage. At ngayon, kinailangang maghanap ni Chen Miao at ng kanyang pangkat ng ibang bagay bago pa sila pagdudahan ng publiko. Kaya, nakaisip siya ng bagong plano. Sinimulan niyang kunan ng pelikula ang pang-araw-araw na buhay ng ina ni Xiao Soy, kinunan ang kanyang kalungkutan sa pinakaraw at nakakadurog ng pusong paraan, umaasang madarama ng mga manunood ang kanyang sakit at sa wakas ay papanig kay Xiao Soy. Dahil walang sariling plataporma, bumaling si Chen Miao sa isa pang contact sa media at hiniling dito na i-post ito. Noong una, tumanggi siya, dahil sa takot na makalaban ang isang lalaking kasing lakas ni Chung. Pero nang mag-alok ang babae na magbayad ng ilang beses sa karaniwang halaga, pumayag siya. Nang mailabas ang video, umani ito ng maraming pakikiramay. At sa gitna ng tumataas na suporta, isang dating estudyante mula sa parehong paaralan ng hospitality ang sumulong, na isiniwalat na siya ay dumanas ng parehong kapalaran ni Xiao Soy. Dahil sa pakiramdam na responsable, nagpa siya si Chen Miao na sagutin ang lahat ng gastusin sa ospital ni Xiao Soy. Pero nang mapagtanto niya kung gaano kabilis na uubos ang kanyang ipon, ibinalin niya ang kanyang pagkadismaya sa kanyang ina dahil sa pabayan na paggastos ng pera. Ang lalong ikinagalit niya ay ang malaman niyang ang ilan dito ay tahimik na ipinadala sa kanyang ama, ang lalaking nang iwan sa kanila at muling bumabalik lamang kapag kailangan nito ng pera. Samantala, pinanood ni Direktor Wu ang viral video ng may tumitinding iritasyon at inihanda ang kanyang kontra-atake. Plano niyang gumamit ng audio recording ng ina ni Xiao Soy, isa na nagmumungkahi na kusang loob nitong hinayaan ang kanyang anak na mapalapit kay Chun kapalit ng mga pabor. Pero sa halip na magpanik, binalingan siya ni Chen Miao ng tingin. Napagtanto niya na sa paglabas ng recording, aksidenteng inamin ni Director Wu na may kinalaman talaga si Chung kay Xiao Soy. Sa isang galaw lang, ang kanyang sandata ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kumalat ng husto ang artikulo niya tungkol sa mga naging tugon sa internet at agad na napunta sa tuktok ng bawat trending list. Dahil desperado itong mapigilan, tinawagan ni Director Wu si Haiyan at inutusang bawiin ang artikulo bago pa man dumating ang mga staff sa trabaho. Sa pagkakataong ito, maging si President Director Chung ay nagalit at tinawag si Director Wu para sa isang pribadong pag-uusap. Ngunit inihanda na ni Wu ang kanyang susunod na panlilinlang, na naglalabas ng ibang kwento na may katulad na tema, umaasang maakit ang atensyon ng publiko sa isang bagong iskandalo. Simple lang ang logika niya. Kung hindi makakagawa si Chen Miao ng isa pang malaking dagok, unti-unting maglalaho ang kaso ni Xiaoyi, at mababaon sa ilalim ng anumang bagong kontrobersyang malikha niya. Habang hinahanap ni Chen Miao ang susunod niyang gagawin, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Xiao Soy na nag-aanyayang makipagkita.
Ngunit ang pagpupulong ay ibang-iba sa inaasahan niya. Sa halip na tumayo kasama niya, nagmakaawa ang ina na itigil na niya ang paghuhukay at hayaan na maglaho ang nakaraan. Ipinaliwanag niya na inilipat ni Direktor Wu si Xiaowei sa isang mas maayos na ospital, at kung magpapatuloy si Chen Liao sa pakikipaglaban, maaaring ang kinabukasan ng kanyang anak ang kapalit nito. Nakita ito ni Chen Liao ng diretsyo. Bawat salita ay malinaw na itinanong ni Direktor Wu. Galit na galit at sawi, umalis siya, ngunit bago pa man niya sabihin sa ina ang eksaktong nararamdaman niya para sa isang magulang na nabigong protektahan ang sarili niyang anak mula sa mga taong sang-ayon sa kanya. Kumbinsido na sa wakas ay nanalo na siya, nagdiwang si Direktor Wu kasama si Tian at ang punong guro. Pagkatapos ng salo-salo, hinatid niya ang prinsipal pauwi, pagkatapos ay sinundo si Tian at muling nawala kasama nito. Ang matinding pagkatalo ay ikinalugi ni Chen Liao, isa sa kanyang mga miyembro ng koponan, na nawala ng pag-asa at umalis para sa ibang trabaho. Ngunit nang tila nawala ang lahat, isang kislap ang bumalik. Natuklasan ni Yaya ang impormasyon tungkol sa isa pang dating estudyante na dumanas ng parehong sinapit ni Xiao Sui. Nang marinig ito ni Chen Liao, agad niya itong hinanap. At nang makarating siya, doon niya napagtanto na kilala na niya ang babae. Si Nurse Yao iyon, ang mismong nurse na nag-alaga kay Xiao Sui noon pa man. Nakiusap si Chen Liao na maging saksi na sa wakas ay makapagpapakulong kay President Director Chung. Naniniwala siya na kung ang isang nakaligtas ay makakatagpo ng lakas ng loob na magsalita, maaaring sumunod ang iba. Noong una, tumanggi si Nurse Yao, ngunit nang bumalik ang mga alaala ng nangyari sa kanya 5 taon na ang nakalilipas, pumayag siya. Mas naunawaan niya ang sakit na nararamdaman ni Xiao Sui kaysa kaninuman. Ipinaliwanag din ng revelasyon na iyon kung bakit mukhang nanginginig si Direktor Wu nang makita niya ang mukha ng nurse na si Yao. Nakilala niya agad ito. Para makatakas sa trauma na kanyang nararamdaman, binago niya ang kanyang pagkakakilanlan at lumipat ng malayo, umaasang hindi na niya muling magtatagpo ang landas ng paaralan, ni Direktor Wu o ni Pangulong Direktor Chun, ang tatlong puwersang dating nagtulungan para sirain siya. Matapos i-record ang panayam kay Nurse Yao, nakipag-ugnayan si Chen Liao sa maliliit na tagalikha ng nilalaman upang tumulong na ibahagi ito. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang humawak nito. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, nagpasya siyang i-post ito mismo sa pamamagitan ng kanyang personal na account. Para magkaroon ng pananabik, naglabas siya ng serye ng mga teaser post na idinisenyo para hikayatin ang mga tao na maramdaman ang katotohanang ihahayag niya. Ang teaser ay pumukaw ng halo-halong reaksyon. Kinwestiyon ng kanyang ina kung bakit kusang loob niyang sisirain ang reputasyon ng pinakamalaking mamumuhunan ng kumpanya. Nag-alala siya, nag-aalalang baka matalo siya nito sa huli. Pero hindi nagpakita ng kahit anong takot si Direktor Wu. Parang may alam na siya na hindi niya alam. Sa wakas, dumating na ang sandali para ilabas ang video na pinakahihintay ng lahat. Pero sa kalagitnaan ng pag-upload nito, isang desperadong tawag ang dumating. Nagmamakaawa sa kanya si Nurse Yao na huwag itong i-post, nagbabala na kung kakalat ito, maaaring malagay sa panganib ang sarili niyang buhay. Personal na siyang binisita ni na Director Wu at ng punong guro. Sa sandaling naunawaan ni Shen Liao ang banta, itinigil niya ang pag-upload. At ang nag-iisang desisyong iyon ay some-ire sa kanyang koponan, lalo na kay Yaya, na naniniwalang ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nakatuon sa eksaktong sandaling ito. Sa paningin niya, ang pagpapalabas ng video ay tuluyan ng tatapusin si Chun. Galit na galit at dismayado, lumabas siya ng padabog, at naiwan na lamang sina Chen Liao. Online, binatikos siya ng galit na karamihan dahil sa pagsira sa kanyang pangako. At ang kaunting kredibilidad na natitira sa kanya ay lalong gumuho. Ang muling pagtatayo ng tiwala ng publiko ay halos imposible na ngayon. Nang maramdaman ang kanyang kahinaan, naglunsad si Director Wu ng isa pang pagsalakay. Hiniling niya kay Haiyan na magpasiklab pa ng kontrobersya, umaasang mapipilit si Chen Liao na makaalis sa pinagtataguan upang matapos nila itong lipulin. Pagkatapos ay hayagang binago niya ang pangalan niya bilang ang tunay na kontrabida, at ang plano ay gumana ng walang kamali-mali. Hindi mabilang na tao ang nagtipon, kinutya at pinapahiya siya ng walang awa. Nanatiling tahimik si Chen Liao dahil wala nang natitirang masabi. Ang tanging barahan na dati niyang hawak ay imposible nang laruin ngayon. At pagkatapos ay dumating ang balitang some-ire sa anumang natitirang lakas niya. Patay na si Xiao Sui. Ang tanging dahilan kung bakit patuloy na lumaban si Chen Liao ay para sa babaeng iyon. At ngayon wala na siya. Bahagyang nalulungkot, tumayo si Chen Liao sa opisina at dahan-daang binura ang bawat planong nakascroll sa whiteboard. Gayunpaman, kahit noon, patuloy pa rin siyang nagpapadala ng mga mensahe kay Xiao Sui sa pamamagitan ng WeChat. Alam niyang hindi kailanman mababasa ang mga ito dahil alam niyang wala na sa dalaga ang kanyang telepono. Ang mga walang nasagot na usapan ang naging tanging lugar kung saan niya naibuhos ang kanyang pagkakasala at kalungkutan. Sa ibang lugar, nakita si Haiyan na nakikipagkita kay Director Wu sa loob ng pangunahing gusali ng kumpanya. Naging malinaw na gusto pa rin ni Wu na itulak si Chen Liao sa mas malalim na kawalan ng pag-asa. Nagtanong siya kung paano sisirain ang huling depensa nito, at iminungkahi ni Haiyan na kung talagang gusto nila siyang sirain, kailangan nila siyang atakihin mula sa loob. Kalaunan, nang makipagkita si Chen Liao kay Roy Sher, napansin niya ang kakaibang kilos ng kanyang kasamahan sa koponan. Nanunood si Roy Sher ng isang broadcast, isang panayam sa podcast na nagtatampok sa ama ni Chen Liao.
Sa screen, ipinahiya at pinutya niya ang sarili niyang anak na babae, walang ipinakitang anumang pag-aalala sa sakit na nalulunod na nito. Paglabas niya ng kafe, nagsimulang bumuhos ang ulan, na parabang ang langit mismo ay nagdadalamati sa tabi niya. Habang naglalakad mag-isa sa gitna ng malakas na ulan, bigla siyang hinarang ni Director Wu, na nag-alok sa kanya ng isang deal. Gusto niyang humingi ito ng tawad sa publiko habang may live broadcast. Bilang kapalit, ang multang 10 milyong yuan na ipinataw niya sa kanya ay tuluyang mabuburel. Pagkaalis niya, dumating ang kanyang ina upang aliwin siya, sinusubukang ibangon siya mula sa bingit ng kanyang kalungkutan. Nagalok pa nga siyang iuwi si Chen Miao at gamitin ang sarili niyang ipon para bayaran ang napakalaking multa kung sakaling tumanggi ang kanyang anak na babae na humingi ng tawad. Matapos ang mahabang gabing pag-iisip sa desisyon, sa wakas ay pumayag si Chen Miao na humingi ng paumanhin sa publiko sa isang live stream na inayos ni Tian. Para sa lahat ng humahanga sa kanya, masakit itong panoorin. Ang mga empleyado niya ay tanging nakatayo lang at tahimik, nasasaksihan ang babaeng pinakaiginagalang nila, na pinapahiya ng mismong mga taong kinamumuhian nila. Noong una, nangyari ang lahat ayon sa gusto ni Pangulong Direktor Chung, maayos at kontrolado, kung saan tila handa nang tanggapin ni Chen Miao ang kanyang pagkatalo. At saka bumaliktad ang lahat. Lumihis si Chen Miao sa script at hayagang idineklara na sina Pangulong Direktor Chung at Direktor Wu ay nakagawa ng mga krimeng hindi mapapatawad laban sa mga biktima tulad ni Xiao Sui at Nurse Yao. Ang dahilan kung bakit sa wakas ay naglakas loob siyang magsalita ay dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. May dumating na tugon mula sa WeChat account ni Xiao Sui. Ngunit ang taong nasa likod ng mga mensaheng iyon ay si Tian. Sa wakas ay isiniwalat din ni Tisan ang katotohanan. Ang mensaheng nag-akit kay Xiao Sui na makapasok sa hotel na iyon ay hindi kailanman nagmula sa kanya. Palihim na kinuha ni Director Wu ang telepono niya, ipinadala ang mensahe mismo, at binura ito bago pa niya malaman. Ipinaliwanag din ni Tian na paulit-ulit nilang sinubukan ni Xiaoy na ilantad ang katotohanan sa pamamagitan ng maliliit na hindi nagpapakilalang mga account, ngunit walang nakinig. Kaya naman ginawa ni Xiao Sui ang kanyang huling desperadong desisyon, sa paniniwalang tanging isang marahas na bagay lamang ang makakapilit sa mundo na sa wakas ay magbigay pansin. Sa kanilang lihim na pagkikita, ipinangako ni Tian kay Chen Miao na mayroon siyang konkretong ebidensya na may kakayahang mapabagsak sina Direktor Wu at Pangulo Chung. Lumalabas na palihim na nire-record ni Direktor Wu ang mga kilos ni Chung sa loob ng maraming taon, sa takot na baka balang araw ay ipagkanulo siya ng kanyang amo. Ang mga recording na iyon ang kanyang seguro, ang kanyang paraan ng pagprotekta sa kanyang sariling posisyon. At si Tian, na may lihim na relasyon kay Director Wu, ay ginamit ang pagiging malapit na iyon para tahimik na kopyahin ang bawat ebidensya sa isang flash drive. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya ang laging nagsusando sa kanya pagkatapos ng eskwela. Habang lalong lumalala ang live stream, nagmamadaling pumunta si Director Wu sa studio para isara ito. Pero bago pa niya ito maabutan, hamarang si Haiyan sa dinaraanan niya at hinaranggan siya. At sa sandaling iyon, nabunyag ang huling sikreto. Si Haiyan ay kakampi ni Chen Miao sa buong panahon. Para maitago ang plano, pinalabas niyang parang kinamumuhian siya ni Haiyan at ng iba pa, pinaniwala si Director Wu na hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Maging ang podcast na ipinalabas sa telebisyon na umaatake sa kanya, maging ang lalaking nagpapanggap na malupit niyang ama, ay pawang bahagi na ng kanyang plano mula pa sa simula. Hiniling niya kay Haiyan na kumuha ng aktor na gaganap bilang ama niya para lang paniwalain si Direktor Wu na gumagana ng maayos ang manipulasyon nito. Nang matapos ang mapaminsalang live stream, bumagsak ang lahat sa mga lalaking responsable. Sina Director Wu, ang punong guro ng paaralan, at si President Director Chun ay pawang inaresto matapos ibigay ni Tian ang ebidensya sa pulisya. Kung tungkol naman kay Chen Miao, pinili niyang tuluyan ng iwan ang mundo ng media. Ngunit saan man siya dalhin ng buhay, ang pagkakasala sa pagkamatay ni Xiao Sui ay isang bagay na alam niyang dadalhin niya sa natitirang mga araw niya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.